pagiging tarakili. Uusad na sa paglilitis ang kasong crimes against humanity of murder and attempted murder laban kay dating Pangulong Rodrigo Duterte sa International Criminal Court. Kasunod po ito ng pagkumpirma ng Pretrial Chamber 1 sa lahat ng asunto laban sa kanya. Ay po sa mga kaanak ng mga biktima ng kampanya kontra droga, pag-asa ang hatid ng desisyon para sa kanila. Ang defense team naman ng dating Pangulo, patutunayan daw na walang bigat ang mga testimonya. Saksi live, si Jamie Santos. Jamie? Pia, sa ngayon nakatutok ang lahat sa susunod na hakbang ng International Criminal Court habang hinihintay kung kailan magsisimula ang paglilitis kay Rodrigo Duterte. Today, the judges of Pretrial Chamber 1 of the International Criminal Court unanimously confirmed all the charges against Rodrigo Roa Duterte and committed him to trial before a trial chamber. 2 buwan matapos ang confirmation of charges hearing ni dating Pangulong Rodrigo Duterte dahil sa crimes against humanity for murder and attempted murder, kinumpirma ng International Criminal Court o ICC Pre-Trial Chamber 1 ang lahat ng charges laban sa kanya. Ibig sabihin, sasalang sa trial proper ng ICC ang dating Pangulo. There are substantial grounds to believe that Mr. Duterte is responsible for the crimes against humanity of murder and attempted murder. These crimes were allegedly committed as part of a widespread and systematic attack against the civilian population on the territory of the Republic of the Philippines between the 1st of November 2011 and the 16th of March 2019 in the context of the War on Drugs campaign. 3 counts ng crimes against humanity for murder and attempted murder ang kinakaharap ni Duterte. Sakop nito ang ilang pagpatay sa mga umano'y drug pusher at magnanakaw noong siya pa ang mayor ng Davao City at mga pagpatay mula 2016 hanggang 2018 sa kasagsagan ng kampanya kontra droga noong si Duterte na ang Pangulo ng bansa. Batay raw sa mga ebidensya, organisado ang pagpaslang na nagsimula sa Davao City at nagpalawig sa buong bansa nang maupo sa Malacanang si Duterte. The judges based their decision on the evidence and arguments presented by the prosecutor and the defense during the confirmation of charges which took place in February 2026. The judges also considered the submissions of the parties and participants, including participating victims. The defense and the prosecution are not automatically entitled to appeal to this decision, but they can request authorization from the pretrial chamber to do so. Haharap si Duterte sa paglilitis sa ilalim ng iba't ibang uri ng pananagutan bilang indirect co-perpetrator dahil sa pag-utos, pag-udyok at pagsabwatan sa mga krimen. Sa ilalim ng Rome Statute, kailangang humarap si Duterte sa mga pagdinig. Trials at the ICC are fair and impartial, and the defense will have sufficient time to prepare its case while respecting the rights of victims. Sa isang pahayag, sinabi ng Office of the Prosecutor na natutuwa sila sa naging desisyon ng pre-trial chamber. Pinapakita raw nito ang lalim ng investigasyon at malakas na ebidensyang iniharap nila. Mahalagang yugto ito sa pagsisikap nila na isulong ang pananagutan para sa mga biktima ng umano'y extrajudicial killing sa Pilipinas noong panahon ng panunungkulan ni dating Pangulong Duterte. Ayon naman sa mga ICC-appointed counsel ng mga biktima na sina Attorney Joel Butuyan at Attorney Gilbert Andres, ang desisyon ay isang malakas na mensahe sa international community na ang international justice system ay gumagana para panagutin kahit pa ang isang dating Pangulo gaya ni Duterte. Isang pag-asa raw para sa mga biktima ang desisyon ng ICC Pre-Trial Chamber 1. Sabi naman ni Assistant to Counsel Attorney Cristina Conti, wala raw silang pagsidlan ng tuwa at pasasalamat sa ICC sa mabilis at pulidong mga desisyon. Tama umano ang naging hakbang ng pagdulog at pagrereklamo sa ICC. Siyempre masaya po kami at kung kahapon masaya, ngayon masayang-masaya. Dahil malinaw na may kapangyarihan ng ICC na silipin, ito po ang final na desisyon patungkol sa jurisdiction.
Hindi naman daw nagulat ang kampo ng dating Pangulo sa desisyon ng Pre-Trial Chamber 1. Sa isang text message sa GMA News, sinabi ni Lead Defense Counsel Attorney Nicholas Kaufman na base raw ang desisyon sa mga hindi napatunayang pahayag ng mga self-confessed murderers na ginawang cooperating witness, ni hindi nga raw nasuri ang kredibilidad ng mga testigo sa confirmation hearing. Dahil sa desisyon, magkakaroon na raw ng ibang katauhan ang mga witness. Patutunayan daw ng depensa sa paglilitis na ang tinutukoy na state policy ay kathang-isip lamang. Ipinakikita rin daw ng depensa na ang ebidensyang nagmula sa mga testigo ay walang anumang bigat o halaga. Inaasahan na rin daw ni dating Chief Presidential Legal Counsel Attorney Salvador Panelo ang desisyon. Pero kung ebidensya raw ang pag-uusapan, dismiss na dapat ang kaso. Ang Malacanang naman, iginagalang daw ang desisyon ng ICC. Ayon kay Undersecretary Claire Castro, hustisya ang kailangang makamit sa mga kasong ito at parehong panig ang makikinabang sa proseso. Live mula rito sa Quezon City, ako si Jamie Santos, ang inyong saksi. Suspendido ang lisensya ng driver ng sasakyang nakasagian ng isang motorsiklo sa Cainta, Rizal. Hinarangan ng rider ang sasakyan para pigilan itong umalis, pero dire-diretso ang sasakyan kaya muntik ng masagasaan ng rider. Saksi si Mark Salazar. Sariling katawan na ang iniharang ng lalaking ito sa crossover na nakasagi sa kanyang motorsiklo sa Cainta Junction kahapon. Pero imbis na tumigil, dire-diretso ang crossover hanggang sa pinitik nito ang rider na bahagya pang nakaladkad bago tuluyang makaalis ang sasakyan. Bago ang insidenteng nakunan sa video, itong si rider, na tumama siya dun sa may left front side nung car na black. So technically na dun sa may fender, dun sa may side mirror. Tapos bumagsak yung motor niya, but after which lumabas si driver, tapos tumayo si rider. And then nagkaroon sila ng konting usapan which turns out to be na hindi naging maganda yung outcome. So tong si dali-dali pumasok sa car niya si driver. Tapos tong si rider hinahabol niya yung naglabas din siya ng phone. sa investigasyon ng Cainta Police, hinabol ng rider and driver hanggang sa humingi na rin siya ng tulong sa isang enforcer. Nagkaroon sila ng pagtatalo na umalis bigla yung sumagi kaya hinabol ng motor na naabutan doon sa may traffic light na nagkataon na nandun yung isang MPSO na siya yung nagdala dito sa ating opisina para magkaroon sila ng pag-uusap. Nagkaareglo man ang dalawang sangkot, hindi ito pinalampas ng Land Transportation Office. Pinadalhan ng show cause order ang driver ng crossover at ang nakarehistrong may-ari nito. Kahit magkaareglo sila pareho, pero yung action na ginawa nila, gumamit sila ng sasakyan, halos mabangga niya yung tao, hindi siya mapigilan. So doon pa lang sir, may ground na doon na wala siyang karapatang magmaneho. Suspendido rin sa loob ng 70 araw ang kanyang lisensya. Definitely po ito, hindi lang po suspension na abutin niya. Pinitik kasi niya yung tao muntik ng madisgrasya. Or pwedeng ma-total ban na po siya for life. Depende po sa sitwasyon. Kasi kung may record na rin po siya dati at ginawa niya yan, makikita po namin sa system, maaring ganun ang kalabasan. Ako, si Mark Salazar, ang inyong saksi. Pinalagaan ng defense team ni Vice President Sara Duterte ang binanggit ng Anti-Money Laundering Council sa Kamara na mga bilyong pisong kahina-hinala umunong transaksyong dumaan sa mga bank account ng Vice Presidente. Nanindigan si Vice President Duterte na lehitimo ang lahat ng pinanggalingan ng bawat sentimo ng kanyang pera at ari-arian. Saksi si Tina Panganiban Perez. Sa pagdinig kahapon ng House Justice Committee, napuna ang hindi umano pagkakatugma ng SALE ni Vice President Sara Duterte at mga transaksyong dumaan sa kanyang bank accounts. Bagay na pinalaga ng defense team ng Vice Presidente. Para po sa amin, actually, wala naman pong hindi nagtutugma. Perhaps it's just the way that things were presented. Kung accurate ba yung presentation na gano'n. Ang sabi kahapon ng Anti-Money Laundering Council o AMLAC,
mayroong mahigit 600 covered at suspicious transactions na dumaan sa mga bank account ni Duterte at kanyang asawang si Attorney Manasseh Carpio na aabot sa 6.7 billion pesos, pero giit ng defense team, hindi raw nangangahulugang may malinang ginawa. Suspicious transactions does not equate to any wrongdoing or unlawful activity. Perhaps the bank thought or tagged it as suspicious, so umakyat sa AMLAC. Hindi naman ibig sabihin nun, illegal na kaagad, or may money laundering na kaagad, or may krimen na kaagad. Umabot daw sa halos 7 bilyong piso ang halaga ng mga transaksyon dahil pinagsama-sama ang halaga ng mga transaksyon sa loob ng 18 taon. Ibig sabihin, lahat ng withdrawals mo, lahat ng deposits mo pagdating sa inflow and outflow, pinagsama-sama. Kasi aggregate yung ginagawang number. So lahat ng inflows dyan, lahat ng outflows dyan, ina-add up lang. Kaya may tendency talaga na maging bloated yung figures. But it is not determinative or conclusive as to magkano ba talaga yung nasa loob ng account. Sa isang pahayag, pinuna ni Duterte ang mga opisyal ng AMLAC dahil hindi raw nila nilinaw na walang findings na mga paglabag sa batas ang kanyang mga transaksyon at hindi totoong may bilyones sa kanyang mga bank account. Sabi niya, nakadeklara sa kanyang SALN ang lahat ng kanyang pera at ari-arian. Ang bawat sentimo raw ay lehitimo at may kaukulang dokumento. Binanggit din niya ang inilabas na Notice of Disallowance ng Commission on Audit sa confidential funds ng OVP. Tila itinaon daw ang paglalabas ng report at naaayon sa mga nararanasan niyang political attack. Pinababalik ng COA ang 73 million pesos na confidential funds ng tanggapan ng bise. Paglilinaw ng kanyang abogado. Hindi pa po final yan dahil may remedies pa po ang mga officials ng OVP. Again, motion for reconsideration within 30 days. And then, upon denial, kung ano man ang balanse ng 30-day period na yon, ay maaari pa kaming umakyat sa Supreme Court on Rule 64. At doon lang po sa desisyon ng Supreme Court magiging final itong disallowance na ito. Sa testimonya naman ni dating Senador Antonio Trillanes IV na tumanggap umano ang bise at kanyang pamilya ng pera mula sa isa umanong drug lord, sinabi ng bise na halos isang dekada na raw gumagawa ng kwento si Trillanes hinggil sa di umano'y bilyones sa kanyang bank accounts. Wala raw nagbago sa kanyang mga kwento. Pero ngayon, ibang makinarya na raw ang nasa likod niya. Ito raw si Pangulong Bongbong Marcos na dapat anya ay magpa-drug test at ang mga tinawag ng bise na mga law bender na kongresista na tumanggap na mga maleta at paulit-ulit anyang binabaliwala ang constitutional limit. Kung gaano raw katindi ang paninira sa kanya, ganun din daw katindi ang katahimikan at takot ng administrasyon na managot sa bilyong-bilyong pisong ninakaw umano, inilagay sa maleta at inilabas ng bansa. Hinihinga namin ng reaksyon ng mga personalidad at mga tanggapang binanggit ni Duterte. Ipaniliwanag naman ng kanyang abogado ang sinabi sa komite kahapon na ilang taon umanong hindi nagdeklara ng cash on hand and in bank si Duterte. She disclosed because it was all lumped under yung others. Kasi sa personal items, kung makita nyo dun sa SALN, nakasulat dun vehicles, others. Ganyan. So yung cash in bank, kasama siya dun sa others. I just wanted to clarify kasi baka sabihin parang sinasabi naming mali o sinungaling yung mga House members yesterday. Hindi naman po kasi ang sinasabi naman nila is walang line item ng cash in bank. Muling iginiit ng defense team ng bise ang kanilang naunang posisyon na sa tamang forum lang haharap at sasagot si VP at ang kanyang mga abogado. A mere presentation of supposed evidence before a committee that is not authorized to conduct trial does not really amount to proof. Every evidence, whether it's something that you present in an ordinary case or in this case in an impeachment proceeding, must still survive scrutiny. It happens only in a proper trial before a tribunal or a body that has jurisdiction to conduct trial.
Ang pagdinig ng House Committee on Justice, ginagawa raw para alamin kung merong probable cause para i-impeach si Vice President Duterte. Na-reach na po ba yung threshold for probable cause sa tingin po ninyo? This is my take, ha? In my personal capacity, not as Justice Chair, after all, I do not vote. Tingin ko, baka nga nalampasan pa with the weight of evidence that were presented in yesterday's hearing. Ang net inflow na dumaan sa mga account niya ayon sa AMLA ay umaabot sa 2.87 billion pesos. Samantalang ang na-declare niya sa kanyang SALN ay 88.5 million pesos lamang. Napakalaki ng pagkakaiba yung discrepancy ng dalawang halaga na yan. At either dito sa committee o kaya sa Senado, kung yan ang kagustuhan niya, ay dapat ipaliwanag niya. Para sa akin, ito ay isang smoking gun na at least insofar as probable cause is concerned, ay andyan na yan. May nakita ng probable cause ang ilang miyembro ng House Committee on Justice para i-impeach si Vice President Sara Duterte kahit hindi pa nabubuksan ang kahong isinumite ng Bureau of Internal Revenue na naglalaman ng mga income tax returns ng bise at ng kanyang asawa. Pagbobotohan pa kung bubuksan ang kahon o hindi sa susunod na hearing. Ang kahon ng income tax returns ng bise nasa pangangalaga ngayon ng sekretary ng komite. Tatalakayin din sa susunod na pagdinig ang umano'y banta ni Duterte sa Pangulo, First Lady at dating Speaker. At inaasahang pagbobotohan na pagkatapos nito kung may probable cause para i-impeach ang bise. Hindi naman natuloy ang pagbiyahe abroad ng bise na magsisimula sana ngayong araw base sa kanyang travel authority na kahapon in-issue o inilabas. Sabi ng bise, salamat sa anyay last minute na pagbibigay sa kanya ng travel authority. Nagbago na raw ang kanyang mga plano dahil sa hindi kasiguruhan kung papayagan ba siya. Maghahain daw siya ng panibagong request. Ayon sa Malacanang, April 14, hiniling ng bise ang travel authority o isang linggo bago ito pinagbigyan. Paglilinaw pa ng palasyo. Para sabihin na last minute resolution or decision to, hindi po ganon. Dahil yun po palagi, normally, nangyayari po ang pagbibigay sa kanya ng travel authority a day before. Normally po mga 5 working days inaayos. At pagka ang vice presidente naman ang humihiling, hindi naman yan tinatanggihan. We usually expedite the processing of the travel request. Pero may mas mahalagang tanong ayon sa palasyo. Bakit nagbago ang isipan ni Pangulo or rather ni dating ni Vice Presidente? What made her change her mind is the 6.7 billion question. Idiniin din ng palasyo ang pagiging mataas na opisyal ng gobyerno ng bise bilang tugon sa hiling ng bise para sa confidentiality sa mga impormasyon tulad ng mga biyahe. Sa palasyo galing ang detalye ng bansang pupuntahan ng bise. May mga bagay na dapat nalalaman ng publiko dahil siya isang public servant. Ako si Tina Panganiban Perez, ang inyong saksi. Timbog ang isang lalaking nagkunwaring na-hold up at na-kidnap sa isang mall sa Maynila. Ang sa suspect, ayaw niya kasing malaman ng kanyang misis na natalo siya sa sugat. Saksi, si Jamie Santos. Sa kulungan ng bagsak ng isang lalaki matapos umanong magsinungaling sa mga pulis at magpanggap na biktima ng kidnapping at hold-up sa Maynila nitong Martes. Sa paunang investigasyon, lumabas na nagtungo ang suspect sa barangay 105 sa Tondo at inireport na siya umano'y kinidnap at pinagnakawan ng hindi pa nakikilalang suspect sa loob ng isang mall sa Ermita. Ayon sa kanyang salaysay, ibinaba umano siya sa kahabaan ng Mel Lopez Boulevard sa Tondo. Agad naman siyang tinulungan ng mga tauhan ng Smoky Mountain Police Community Precinct at inihatid sa Ermita Police Station upang magsampa ng reklamo. Ayon kay MPD PIO Chief Major Philip Ines, agad nagsagawa ng follow-up investigation at CCTV backtracking ang mga pulis. Nagkandak ng follow-up yung ating mga pulis. Kung saan nga doon sa follow-up natin, nalaman natin na walang ganung pangyayari.
Kasi chinek natin yung mga CCTV. Yung sinasabi niya na kinuhang pera sa kanya, ito pala ay naipatalo niya dito sa online gambling. Kung saan nga, itong pera na ito, nagkakahalaga ng mahigit 65,000 pesos, ay intended para sa pagkuha niya ng visa. Sa video na ibinahagi ng Manila Police District, inamin ng suspect ang kanyang pagkakamali at humingi ng patawad. Nagsinungaling ako sa kapulisan na hold up ako para mapagtakpan ito sa misis ko. Para ayoko sanang malaman niya na tinalo ko lang sa sugal. Hindi ko alam na itong pagkakamali ko na pagdawit sa kasalanan ng hold up ay malaki palang epekto sa kapulisan, kaya nagkaroon ng alarma sa buong Manila at sana patawad ako ng kapulisan sa nagawa ko. Dahil doon sa ginawa niya, may pag-aharap siya ng reklamo. Ang magre-reklamo na ngayon sa kanya, ito mga pulis natin dahil doon sa kanyang kwento na hindi tama at nagdulot ito ng sabi nga natin ng pagka-alerto doon sa ating mga pulis. Ako si Jamie Santos, ang inyong saksi. Plano pong questionin ng company dating Speaker Martin Romualdez ang inilabas ng Sandigan Bayan 7th Division na precautionary hold departure order laban sa kanya. We will avail of all appropriate legal remedies to question the issuance of this order before the proper forum. Representative Romualdez remains committed to facing these allegations squarely. Ayon sa abogado ni Romualdez, nasa Pilipinas lang ang mambabatas. Sabay giit na irresponsable at hindi totoo ang anumang ulat na tumakas si Romualdez. Inilabas ang PHDO kasunod ng hiling ng Ombudsman dahil iniimbestigahan si Romualdez sa iba't ibang reklamo kaugnay ng umano'y kickback scheme sa flood control projects. At dahil dito, hindi papayagang makalabas ng bansa si Romualdez kahit pa pinayagan siya ng liderato ng Kamara para magpatingin sa doktor sa Singapore. Noong Martes, muling itinanggi ni Romualdez ang pagkakasangkot sa katiwalian at binanggit din ng anyay papel ng ehekutibo sa pagproseso ng national budget at pagpapatupad ng mga proyekto. Tugon ng palasyo, si Pangulong Bongbong Marcos mismo ang nagpaimbestiga para linisin ang anomalya sa gobyerno kahit patamaan ang kanyang administrasyon. Kung ano po ang magiging depensa sa mga maaaring pag-aakusa kay dating Speaker Romualdez ay kanya pong depensa po yun. At kung sinasabi niya po na ang executive ang may command responsibility, kaya nga po nagpautos ang Pangulo. Hindi po tinulugan, walang pagka-cover up. Umaasa ang Justice Department na ipadedeport ng Czech Republic si dating Congressman Zaldico para maiuwi na siya sa Pilipinas. At mula sa Prague, saksi live si Mariz Umali. Mariz? Pia, kasunod nga ng anunsyo mismo ni Pangulong Bongbong Marcos na nasa kustodiya na ng Czech authorities ang nagtatagong dating mambabatas na si Congressman Zaldico. Matapos magtangkang pumasok sa Germany nang kulang ang mga dokumento, ay narito tayo ngayon sa Prague, Czech Republic para tutukan ang sitwasyon. Kasalukuyan pang nasa pagpupulong daw ang Philippine Ambassador to Czech Republic na si Ambassador Eddie Meñez para nga tutukan din at pag-usapan yung issue tungkol kay Ko. Pero inaasahan na rin ang pagdating dito sa Czech Republic ng delegasyon na pinangungunahan ni Justice Secretary Vida para tutukan ang pagpapabalik sa bansa kay Ko. Sa mga oras na ito ay papunta na rito sa Prague, Czech Republic ang flight ng High-Level Coordinating Team ng Administrasyong Marcos na mangangasiwa sa pagpapabalik kay dating Congressman Zaldico sa Pilipinas. Pinangunahan ito ni Justice Secretary Frederick Vida at Chief State Counsel Dennis Chan. Mahalagaan nilang personal na makipag-ugnayan sa mga otoridad dito ang mga kinatawan mismo ng gobyerno ng Pilipinas para maidiin sa kanilang halaga sa Pilipinas ng pagpapanagot kay Ko. Naharap si Ko sa mga kaso malversation at graft and corruption kaugnay ng flood control scandal. Sa Pilipinas, idiniin ng Justice Department na dadaan sa masusing legal at diplomatikong proseso ang mga hakbang ng Philippine government para mapauwi si Ko. We approach this engagement
with full respect for Czech legal procedures and with the understanding that the process may require time to complete properly. Walang timetable. Hintayin na lang po natin. Dahil walang extradition treaty sa pagitan ng Pilipinas at ng Czech Republic, naghahanap ng iba pang legal na paraan ng pamahalaan para mapauwi si Ko. Pero umaasa ang Justice Department na ipadedeport si Ko. The fact that the Czech Republic is open to dialogue, no? That I think is very telling. Simple deportation, it's not only a faster route, but it's also a more plausible route than extradition. Sa ngayon, nasa kustodiya ng Czech authority si Ko. Sagot naman ng Malacanang sa tanong kung kumpiyansa itong mapapauwi si Ko matapos ang biyahe ni Secretary Vida. Kung Pilipinas lamang po ang pag-uusapan natin, definitely confident po tayo. Since meron pong ibang bansa na involved dito, so let us just hope na maibalik agad si Zaldico dito sa ating bansa. Depende po sa anumang mapagkakasundoan with Czech Republic at kung ano magiging paraan sa pagpababalik kay Zaldico. PI, inihanda na rin daw ng pamahalaan ang mga dokumentong magpapatunay na may mga nakabimbingang kaso si Ko sa Sandigan Bayan. Ito raw ay depensa para kung sakaling nag-apply na nga para sa political asylum itong si Ko, ay mapapatunayan din na meron talaga siyang mga kasong kinakaharap gaya ng malversation at corruption cases sa Pilipinas, kaya dapat siyang bumalik sa bansa para harapin ito. At yan ang pinakasariwang balita mula pa rin dito sa Czech Republic. Ako si Mariz Umali, ang inyong saksi. Susundin po ni Pangulong Bongbong Marcos ang utos ng Korte Suprema na magkomento sa petisyong humihiling na sumailalim siya sa physical at mental examination. Ayon kay Palace Press Officer Undersecretary Claire Castro, magbibigay ng tugon ng Pangulo bilang pagtalima sa utos. Hiniling sa petisyon na ilabas ni Pangulong Marcos ang resulta ng pagsusuri bilang patunay ng kanyang pisikal at mental na kakayahang gampanan ng tungkulin bilang Pangulo. Kabilang din sa hiling ng mga petitioner ang hair follicle drug test. Kanina, nasa Nueva Ecija si Pangulong Marcos para pangunahan ang pamamahagi ng bigas sa mga ambulant vendor ng Palayan City. Nag-ikot din ang Pangulo sa mga Kadiwa Center at bumisita sa pambansang pabahay para sa mga Pilipino project. Iba't ibang hindi rehistradong produkto na nagkakahalaga ng 174 million pesos ang nakumpiska ng Bureau of Customs sa isang bodega sa Valenzuela. At kabilang po sa nasamsam ang gatas, mga supplement, eye drops, toothpaste at iba pa na umano'y walang sertipikasyon mula sa FDA at peligroso sa kalusugan. Nakuha rin ang samut-saring electronic device. Galing umano sa China ang mga produkto habang ang bodega ay pagmamayari ng isang Taiwanese. Binigyan sila ng 15 araw para magpaliwanag at magpakita ng mga kaukulang papeles. Ayon sa BOC, sisirain ang mga produkto kung mapatunayang counterfeit at ang mga maaari namang mapakinabangan pa ay ipasusubasta. Para plakado ang mga larawan, may bitbit ang isang barkada para sa kanilang bakasyon sa beach. Ang kanilang diskarte sa pagsaksi ni Darlene Kai. Ika nga nila, there are no shortcuts to any place worth going. Kaya naman patok sa may hilig sa adventure ang mga kabundukan ng Miag-Ao, Iloilo. Unang pwedeng puntahan ng buklod na tinaguriang Little Batanes of Miag-Ao. At saka mag-hiking patungo sa tuktok ng Mount Tigbayog na highest peak ng bayan. Hinga muna at di pa tapos ang pasyalan dahil nasa Barangay Onop lang din ang kuweba ng Sinuhutan. Sulitin ang side trip sa mga dambuhalang bulaklak sa Rafflesia Garden. At mag-relax sa preskong tubig ng Dilaan Falls. IG-worthy pa ang view ng Talon. Swak din sa mga adrenaline junkie ang mga atraksyon sa Ilagan Isabela. Sa Ilagan Sanctuary, may enjoy ang panoramic view ng nature park habang nakasakay sa zipline. May haba itong 350 meters at taas na 100 feet mula sa lupa. Kung gusto ng mas kalmado, pwedeng subukan ng cable car. May iba pang aktibidad tulad ng zip bike, scooter, go-kart, biking at horseback riding. Water sports naman ang bida sa isa pang pasyalan sa parehong bayan.
Sa Abuan River Adventure and Eco Park, dinarayo ang banana boat at jet ski. Marami ring nagtatampisaw sa ilog. At sa bawat travel, di mawawala ang photoshoot. Plakado ang beach photos ang barkada ni Hugh Cooper, Nior Luega. Nag-compile pa sila ng mga paggagayahan ng pose. Printed pa nga ni ang dala na parabang may RRL as in Review of Related Larawan. Hirit tuloy ng ilang netizen, pasend naman. Ako si Darlene Kai, ang inyong saksi. Salamat po sa inyong pagsaksi. Ako po si Pia Arcangel. Ito ang GMA News. Walang kinikilingan, walang pinoprotektahan. Noon at ngayon, serbisyo. Totoo. Hanggang bukas, sama-sama po tayong magiging saksi!